Ano ang ilang pagtuturo ng salita ng Diyos tungkol sa paghuhukom na tinatawag? Yan ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang Ebanghelyo. Dahil may darating na paghukom, na darating ang araw na hahatulan ng Diyos ang lahat ng mga tao. Paano? Bakit natin nasabihan anong ating ebidensya? Ito nung nangangaral si Apostol Pablo, mga kapatid. Sa Gawa 17:30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dadapot ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng mga dako. Pinalipas na ng Diyos ang mga panahon ng kahangalan. At ipinag-uutos niya sa lahat ng mga tao na magsisi sa lahat ng mga dako. Bakit kaya, mga kapatid? Yan ang isang malaking tanong. Bakit nga ba? Bakit ipinag-uutos ng Diyos ngayon na ang lahat ng mga tao ay magsisi? Tinapos na ng Diyos ang panahon ng kabaliwan. Verse 30 yan, di ba? Yung kasunod lang na talata. Sapagkat siya'y nagtakda. Nakita niyo, no? Yan ang dahilan kung bakit dapat magsisi mga tao sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Yan ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang Ebanghelyo at inaaralan ng mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan sa lahat ng mga dako. Kaya tayo kasama tayo, di ba? Magsisi tayo sa lahat ng mga dako. May itinakdang isang araw na ipaghuhukom ng Diyos. Maghuhukom ang Diyos sa sanlibutan. Ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Sino yung lalaking itinalaga ng Diyos? Si Jesus ang tinutukoy dyan. Na ito'y pinatunayan niya. Ibig sabihin, pinatunayan daw ng Diyos na meron ngang paghuhukom sa lahat ng mga tao na nang siya'y si Jesus, buhayin niya maguli sa mga patay. O lahat ng mga Kristiyano, ang iba't ibang mga sektang Kristiyano ay naniniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli. Ang buong Pilipinas ay naniniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli. Katunayan, holiday yun, Holy Week. Yung huling yugto ng Holy Week, yung Easter Sunday, yun yung resurrection ng Panginoong Jesucristo. Yun yung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo, mga kababayan, kung ano pinatutunayan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ayon dito sa talatang binasa natin. Ang sabi ng talata, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Pinatunayan ng Diyos na mayroong paghukom ng buhay ng Diyos Jesus na maguli sa mga patay. Kaya ang pinakamabigat na ebidensya, mga kapatid, na darating nga ang paghukom, paniwalaan man natin o hindi. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Pagharap mo sa hukuman ng Diyos, ano magiging itsura mo? Sipin nyo kung kayo, halimbawa, nasa hukuman ng Diyos. Ang Diyos, ang nakaupo sa trono, hindi si Enrile, ang Diyos. Pero hindi mo kailangan ng ebidensya, hindi mo kailangan magpaliwanag, hindi mo kailangan ang mga tuwiran pa, sapagkat alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Alam ng Diyos ang ibinuhay mo. Paano ka kaya makakalusot doon? Makalulusot kaya tayo ron pagdating ng araw ng paghuhukom? Alam ng Diyos kailangan pa bang ipagtanggol ang sarili, mga tuwiran? Hindi na. Alam na ng Diyos kung saan ka pupunta, mamaya makikitaw natin yan. Pero eto, mga kapatid, paniwalaan ninyo. Yan ang dahilan kung bakit nangaral ang mga apostol. Dahil may pagkabuhay na maguli, dahil merong paghukom. At yan din ang dahilan kung bakit tayo magkakapatid sa pananampalataya ay nanampalataya kay Jesus. At yan din ang dahilan kung bakit kami ay nag-anyaya sa inyo. Mga panahon namin, kung bakit inaanyaya namin kayo na makinig na salita ng Diyos. Dahil darating yan. Huwag ninyong paniwalaan yan, okay lang. Pero tingnan natin, abangan ninyo. Magabang na lang kayo kung ayaw nyong paniwalaan. Abangan na lang natin pag dumating yung panahon na yan. Pero tingnan ninyo, mga kapatid. Eto, paano natin aabangan yan kung may darating sa atin isang bagay? Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. O ba, isa pang malaking ebidensya yan, mga kapatid, na merong ng paghuhukom. Sapagkat nakikita naman natin na ang tao ay mamatay. Kailangan pa bang patunayan natin na ang tao ay namamatay? Hindi na. Lahat ng tao ay naniniwala. At alam nyo ba ang isa sa pinakikita ng kamatayan? Merong ng paghuhukom.
Dahil kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan, pagkatapos nito, pagkatapos daw ng kamatayan, ay ang paghukom. Pag namatay tayo, may desisyon ang Diyos. Hindi pa yun ang final judgment, na kung kailan ay gugunawin ang daigdig at ihahagi sa impyerno at dagat-dagatang apoy, yung mga hindi maliligtas. Hindi pa final judgment yan. Ipinakikita lang dito, pag namatay ka, may desisyon ang Diyos. Tapos na. May desisyon ang Diyos. Kaya habang buhay tayo, mga kapatid, kasi pag namatay ka na, wala na. Pag pinag-aralan natin ang ibang mga talata ng Biblia, wala nang bisa ang panalangin ng mga buhay. Kahit buong Pilipinas pa manalangin sa iyo na ikaw ay mapunta sa kaligtasan kung patay ka na, tapos na. Nagdesisyon ang Diyos. Hindi na mababago ang sitwasyon natin sa desisyon ng Diyos kapag tayo namatay na. Hindi na. Dahil kung alam niyo yung aral na yun, wala kang mababasa nga sa Biblia. Ang nasa Biblia, pag namatay ka yan, pag-uukom, may desisyon ng Diyos. Inimbento lang yung aral na yun, mga kapatid eh. Yung ipapanalangin natin ng kaluluwa ni ganyan, para mauli sa doon sa sangagan ng mga kaluluwa. No? Sinasangag pala yung mga kaluluwa. Alam niyo kung saan? Sa purgatorio. Pag binasa natin kasi yung mga referensya ng pinanggalingan ng aral na yun, sangagan daw, pinipilter yung mga kaluluwa. Kung ikaw ay aakit sa langit, hindi na didesisyonan kung bababa ka pa sa impyerno. Yun yung aral na na-invento lang, mga kapatid. Wala ho yung ganun sa Biblia. Alam niyo kung may ganun kasi, talo tayo. Talo na naman tayo mga mahihirap sa mga mayayaman. Hanggang sa kabilang buhay, pera pa rin ang gagana. Alam niyo kung bakit? Magbayad ka ng 1,000,000 taong na mananalangin sa iyong kaluluwa para umaakyat ka sa langit. Magpatiri ka ng 2,000,000 na kandila para sa panalangin, parang kaluluwa mo maakyat sa langit. Mayaman lang ang pwedeng gumawa nun. Pag mahirap ka, sino mananalangin sa iyo? So walang ganong aral. Diskriminasyon yun. Walang ganon sa Biblia. Ang nasa Biblia, pag namatay ka, pag-uhukom na. May desisyon ng Diyos. Hindi na po pwedeng baguhin. So, pag-aralan natin mabuti yan, mga kapatid. Hindi sekta ang pinag-uusapan dito. Kapag hindi naman yung mahalaga. Ang mahalaga na tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ano relasyon? Meron kang magandang ugnayan sa Diyos. O tingnan pa natin ang sinasabi ng ating aralin. Ano ba ang isa sa mga magaganap sa araw ng paghukom? Ito ang sulat ni Pedro. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal. Kaya nga ikalawang Pedro. Pangalawang beses na siya sumulat. Na isinusulat ko sa inyo at sa dalawa'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. So nakita niyo, no, mga kapatid? Sa mga kapatid, hindi lang sa mga bisita. Baka isipin na iba, kahit Julius, ano ba yung paksa mo ngayong paghuhukom? Alam na namin yan, matagal na. Ito nga si Pedro, 2 beses pa sumulat eh. Sino ba sinulatan ni Pedro? Ang mga hindi mananampalataya? Hindi. Mga kapatid yan. Hindi naman makapagsusulat si Pedro sa hindi mananampalataya. Pag sumusulat ng mga apostol, pinapadala sa mga churches o mga believers yan, mga kapatid, ang sinusulatan. Kaya mga kapatid, paalala rin sa atin ito. Katulad ni Pedro, 2 beses na siyang sumulat, ginigising. Ibig sabihin, hindi pwedeng tutulog-tulog tayo sa pamamagitan ng pagpapaalala. Kaya natural yung, kaya nga may pagtitipon tuwing araw ng linggo. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon dahil kinakailangan mapaalalahanan tayo sa isa't isa. O isinusulat ko sa inyo, kaya mahalaga yung sulat ng mga apostol. Ano ba sinasabi ni Pedro tungkol sa pinag-uusapan natin? Upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta. Sinabi ng una ng mga banal na propeta, yan yung mga nakasulat sa Biblia. Yung mga sinulat ng mga propeta at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. So pati yung mga sulat ng mga apostol, napakahalaga. Kaya mahalaga ang Biblia sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng tao. Hindi po pwedeng walang Biblia. Hindi po pwedeng walang salita ng Diyos. O anong sinasabi tungkol sa paghuhukom? Eto, tingnan ninyo. Ito ang isang propesiya na nakita nating nagaganap na sa panahon natin ngayon. Na maalaman muna ito. Alam niyo, sinulat ni Pedro to. Year ano na tayo ngayon, di ba? 2012. 2,000 taon na mahigit. Nung isulat ni Apostol Pedro to.
na maalaman muna ito na sa mga huling araw. Isipin ninyo, no, sa mga huling araw. Kaya mga huling araw yan, walang tiyak na araw eh. Pero basta pag malapit na yung wakas, kaya tinawag ng mga huling araw. Alam nyo, habang tumatanda ang daigdig, siyempre, mula nung naisulat to, 2,000 taon may gitna. Eh di mas matanda ang daigdig ngayon kaysa nung panahon na isinulat ni Pedro to. Mas malapit tayo sa mga huling araw kaysa nung panahon nila, di ba? Eh nung panahon nila, nag-exist na yan eh. Ano daw magaganap sa mga huling araw? Ay magsisipa rito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Ano ba yung manunuya? Manunuya parang yan yung mga nangiinsulto, yung mga kumukontra sa katotohanan. Lilitaw raw yan. Yung mga manunuya, magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Bakit ba ganun ang salita? So mag-iingat tayo lang sa paligid natin. Paglabas natin ng pakikinig ng salita ng Diyos, tingnan natin kung ano ang nasa paligid natin. Baka may tao na magdi-discourage sa atin. May mga pangyayari na madi-discourage tayo. Yung ihina ang kalooban natin tungkol sa pagpapatuloy ng paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, darating yan. Darating daw yung mga tao na manunuya. Tingnan ninyo, ano ba ang kanilang sasabihin? At magsisipagsabi. Tingnan nyo, kukwestiyonin. Saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Kasi ang pagparito ng Panginoon sa Kristo, may kaugnayan din yan sa Judgment Day. Sapagkat buhat ng araw na ng mga tulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Kinu-question, di ba? Ngayon, sa panahon natin ngayon, bata pa ako, kinu-question na yan, lalo na ngayon. Saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Ano ba yan? 2,000 taon na sinabi ng Biblia, muling magbabalik si Jesus at magkakaroon ng paghuhukom. Ay bakit ngayon wala pa? Bakit gusto mo ba ngayon na? Buti nga wala pa eh. Pero yan, tingnan mo, pinaliliwanag din naman eh kung bakit wala pa eh. Mamaya madadaanan yan. Pero itinakikita ko lang sa inyo sa pamamagitan ng talata ng Biblia na may mga taong hindi maniniwala rin na kanilang kukwestiyonin yung tungkol sa mga bagay na yan. Kasi hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Tingnan pa natin. Ito ang sabi, ano ba nakalimutan ng mga taong yan? Ano ba ang kanilang hindi pinaniwalaan? Baka ganun din tayo. Ikaw ba'y naniniwala sa pag-uukom? Baka hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Ikaw ba'y naniniwala sa pagkabuhay na maguli? Kung hindi, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Alam nyo kung bakit ko nasabi yung mga katanungan yan? Ito sabi, tuloy-tuloy lang natin ang basa. Verse 5. Sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo yung mga salitang yan sa talata. Madali lang naman, di ba? Nilimot daw nila yung mga manunuya, yung mga hindi naniniwala, mga kumu-question, mga nagdududa sa muling pagparito ng Panginoon. Ang nakalimutan nila na merong lupa't langit ng unang panahon, na may isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig. Paano inanyuan? Ito yung diin dyan, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang nakalimutan nila, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nilikha ng Diyos ang mga bagay na nabanggit. Yun ang nakalimutan ng mga taong yun. Yung mga nagdududa sa muling pagparito ng Panginoon sa Kristo, nagdududa sila sa salita ng Diyos. Nakalimutan nila na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, nilikha ang lahat ng mga bagay na yan. Balikan natin yung sinasabi ni Pedro. Sa pamamagitan daw ng salita ng Diyos, bababasa natin yan sa Genesis, yung panahon ng creation, ng paglalang. Genesis 1:1. Ito sabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan ang unang talata ng Biblia. Ikalawang talata, Genesis 1:2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ganun pala ang daigdig ng araw. Kung tawagin ng iba water world. Bakit? Ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Puro tubig, hindi na natin ditali para nawala yung tubig. Ang kinukuha natin sa paksa natin. So sa susunod, ang sabi rito, magkaroon ng liwanag. Nakita niyo, nagsalita lang ang Diyos, di ba? At nagkaroon ng liwanag.
Yun sinasabi ni Pedro eh. Sadyang nilimot nila na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nilikha ang langit at ang lupa. Tingnan pa natin ang ibang tala ng Biblia. Sunod-sunod yan sa Genesis. Nandiyan kasi yung unang kapitulo, yan yung kapitulo ng paglalang eh. Na nagsasalita lang ang Diyos. Noong unang panahon nung siya'y lumilika, nagaganap na ang sinasabi niya. At sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. Genesis 1:6 yun. Sa verse 9, at sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit. Verse 11, at sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa. Wala tayo doon sa detalye niyan eh. Pinakikita ko lang sa inyo, maraming talata riyan sa kapitulo ng paglalang, nagsasalita lang ang Diyos. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, nagkaroon nga. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang nagaganap. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tanglaw. Dami niya, sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana, ang tubig. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Nagsasalita lang ang Diyos. Pero, pagsalita niya, nagaganap. Yun ang sinasabi. Ito, tingnan ninyo mga kapatid. Sinabi, balik tayo kay Pedro. Ikalawang Pedro 3:5. Sapagkat sadyang nililimot nila, yung mga taong kumu-question, babalikan natin yung kanina, nililimot nila na mayroong isang kalangitan mula nung unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa ibabaw ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din ito, sa pamamagitan din daw ng salita ng Diyos, ang sanlibutan noon na inipawan ng tubig ay napahamak. Alam niyo yung tagpong yan? Yan yung panahon ni Noe. Yung dilubyo na tinatawag o yung bahang gunaw. Wala, sa Biblia rin yan eh. Sa Genesis, mababasa niyo yun. Hindi naman mangyayari yung dilubyo na tinatawag. Yun eh, ano lang yun. Sample pa lang yun. Kasi hindi na tubig ngayon eh, no? Eto na. Tingnan ninyo. Ngunit ang siyang kalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita. Sipin ninyo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung gayunding salita, salita ng Diyos yan. Yung tinutukoy dyan. Ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Pag naganap yan, wala na. Kahit saka magtago. Paano ang nasabi yun, mga kapatid? Tuloy natin ang basa. Sabi rin, paglipol sa mga taong masama yan. Sino ba mabuti sa atin? Sino ba hindi masama? Sino ba hindi nagkasala? Yung pag-ukom, paglipol daw sa mga taong masama. Ang sabi nito sa Roma 3:10, may mabuti bang tao? Gaya na nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Wala pala eh. Walang nakatatalastas, walang umahanap sa Diyos. Sa 3:12 na Roma, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kaya mga kapatid, talagang walang gumagawa ng mabuti. Walang naging matuwid sa harap ng Diyos, sabi ng Biblia. Sapagkat, ang sabi nga ng banal na kasulatan, gaya na napag-aralan natin, muli, idinitiin natin ngayon, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo, kung tutuusin, yan ang dahilan eh. May paghukom kasi. Kaya dumating si Kristo para iligtas tayo mula riyan. Kaya tayo nanampalataya kay Kristo dahil meron nga darating yan. Kasi kung wala yan, bakit mananampalataya ka pa? Kung pagkamatay natin, tapos na. Kung para kang aso na kapag namatay, alam mo, pagkakaiba ng tao sa hayop. Sa Biblia, wala kang mababasa ng hayop may kaluluwa. Ang tao lang ang nilalang ng Diyos na ayon sa kanyang larawan. Kumpleto, may kaluluwa. Meron relasyon sa Diyos. Tayo, mga kapatid, kapag tayo'y namatay, saan tayo pupunta? Saan yung kaluluwa natin? Yung aso, pag namatay, tapos na eh. Hindi naman tayo aso. Hindi tayo hayop. Tayo'y merong kaluluwa. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano yan, di ba? Saan tayo pupunta? Sa araw ng paghukom. Lahat tayo nagkasala. Doon tayo mapupunta sa apoy. Paano tayo maliligtas dyan? Sa ganong kalagayan, mga kapatid. Tingnan po natin. Kapag sinasabi natin tayo wala kasalanan, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Sa unang 1:8, sapagkat kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.
Ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kapag sinabi na, pag hindi natin pinaniwalaan yan, tingnan nyo, kung sinasabi natin tayo'y hindi na nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kasi sabi ng salita ng Diyos, lahat nagkasala, tapos sasabihin mo, ikaw exempted, hindi ka nagkasala. Eh, ginagawa mong sinungaling ang Diyos yan. Ang sabi nga ako dito, kaya nga kung tayo'y lahat ay nagkasala, yan lang ang kahulugan yan, tayong lahat ay kailangan ng kaligtasan. Lahat tayo, kailangan natin ng kaligtasan. Eh, kung ayaw nyo maniwala dyan, yan eh, okay lang. Maawa na kayo, mga kapatid, sa inyong mga sarili. Sapagkat kung tayo'y sasampalataya sa salita ng Diyos, ganyan talaga yan. Lahat tayo nagkasala, kailangan natin ng kaligtasan. Balikan natin sa 2 Pedro. Bakit ba ngayon, hanggang ngayon, wala pang paghuhukom? Tagal-tagal na yan. Sabi rito, dadapat wag ninyong kalimutan ng mga minamahal ang isang bagay na ito. Na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Year 2012 ngayon, mga kapatid. Mula nung isinulat ni Pedro yan, nakakailang araw pa lang sa Diyos yan. Year 2000, eh, 2 araw. Eh, may 12. Hindi ko lang alam ilang oras yun sa Diyos. So, nakakadalawang araw pa lang naman eh. O nakakadalawang taon na nga tayo. Pero huwag daw natin kalilimutan yan. Continuation yan ha. Nung binabasa natin tungkol sa pag-uhukom. Kaya, may silang yan, madali lang yan. Buti nga, wala pa ngayon eh. Gusto nyo, dumating kahapon yun, saan kaya tayo dinamput? O kaya, saan tayo dadalhin? O yung susunod na talata, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay na iba, kundi mapagpahinuod, mapagpasensya ang Diyos, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi o magsipagsisi. Yung pala eh, dahil pala sa iyo eh, dahil di ka pa nagdidesisyon eh, o dahil pala sa atin, hindi raw mapagpaliban ng Panginoon, hindi dahil dinidelay ng Panginoon yan, kundi mapagpasensya, mahaba ang pagpapahinuod ng Diyos, mapagpatawa ng Diyos. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya mga kapatid, magsipagsisi. Ayaw niyang na mapahamak tayo. Ito, ano ba magaganap dyan? Ito magaganap pag dumating ang araw na yan. Kung bakit natin nasabi na hindi pwede submarino rito, mga kapatid. Wala ka ng pagtataguan. Mapupugnaw na eh. Tingnan ninyo. Dadapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. O alam niyo magnanakaw, di ba? May nakita na kayong magnanakaw na nagpaalam muna bago magnakaw? Wala, di ba? O gaya ng magnanakaw, ibig sabihin, sorpresa, hindi magpapaalam. Wala namang akit bahay na kakatok mo na, uy, alis ka pala. Alis ka pala, sa akin punta, out of town kami. O sige, mamaya, akitin namin yung bahay mo. Hindi, wala namang ganun, di ba? Talagang by surprise yun. Hindi mo alam, akala mo nakasecured yung bahay mo. Yung pala inakit na pala. Gaya doon ng magnanakaw, ang pagbabalik o ang pagparito, pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Surprise na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay na malaking ugong. Sa kalulugar, spaceship, sangkalangitan sa araw na yan mapaparam, nakasabay na malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw. O kahit sa ibang planeta ka pa mapunta, mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Hindi, parang, alam niyo yung mapupugnaw? Ang alam ko sa mapupugnaw, hindi naman nadampian ng apoy. Natutunaw sa matinding init. Ibig sabihin, mainit yung kapaligiran. No, sa init, sa tindi ng init, isipin nga ninyo kung gano'ng kainit yan para mapugnaw yung mga bagay sa langit. Ano ba yung mga bagay sa langit? Hindi doon sa tahanan ng Diyos na langit ha. Tumingala kayo sa langit, yung nakikita natin yan, yung mga nasa outer space. Mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Saan ka pupunta rin? Saan tayo magtatago pag dumating ang araw ng Panginoon? Ano ba ang makapagliligtas sa atin? Paano tayo makapagliligtas? O tingnan pa natin, ito, isinulat to bago isinilang ang Panginoon sa Kristo dito sa lupa.
Sa matandang tipan pa, ipinangangaral na yan. Tingnan ninyo. Ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at napakabilis na dumarating. Ipinasulat ng Diyos yan kay Propeta Sefanyas. Ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na. Kasi nakikita ng propeta yan na mabilis ang pangyayari. Nakikita niya yung future. Malapit na at napakabilis na dumarating. Kaya kung iniisip natin ng tagal-tagal, hindi, nagkakamali tayo. Sa paningin ng Diyos, mabilis yan. At ang tinig ng araw ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw na may kapaitan doon. Nakita nyo pagdating ng araw na yan, walang posisyon sa lipunan ng pag-uusapan. Dahil sabi nito, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw na may kapaitan doon. Basahin pa natin ang propesiya. Yung sumunod na talata, Sefanyas 1:15. Ang araw na yon ay araw ng pagkapuot, araw ng kaguluhan at kahapisan, araw ng kadiliman at kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman. O masaya ba sa araw na yan? Hindi mo kang bagong taon yan. Araw ng kaguluhan, kahapisan, kawakasan, puro kaguluhan na makikita mo pag dumating ang araw na yan, mga kapatid. Yan yung araw ng Panginoon. Araw ng kalumbayan, saan magtatago? Araw ng makapal, ulap at makapal na kadiliman. Siguro blackout, dahil magulo ang paligid, no? Tingnan pa natin. Araw ng tunog ng tambuli at ng hudyat ng digmaan. Magulo ang paligid, may mga digmaan pa. Laban sa mga lunsod na may muog at laban sa mataas na kuta. Tingnan pa natin, tuloy-tuloy lang natin ang basa. At aking dadala ng kahapisan ang mga tao. Talagang parurusahan ng Diyos ang mga tao sa daigdig upang sila'y lumakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay bubuhos na parang alabok, at ang kanilang laman ay parang dumi. Ganun mangyari. Nakita nyo, no? Magkakamatayan talaga yan yung pagdating ng panahon na yan. Pero sabi rito, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapukutan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusubok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Maraming propesiya ang Biblia tungkol dyan. Hindi na nga natin binasa sa Revelation na bago maganap yung mga panahon na yan. May introduction po yan sa Revelation, alam mo yung nakalagay ron? Na magkakaroon ng lindol. Malakas na lindol. Isang lindol na hindi pa nagaganap sa kasaysayan at hindi na muling magaganap pa. Sapagkat yung lindol na yun talagang tatanggalin ng mga bundok at mga pulo sa kanyang kinalalagyan. Yan yung introduction pa lang yun. Napakarami yan kung babagsahin natin lahat. Binigyan lang natin kayo ng pangkalahatang pananaw kung ano magaganap sa paghukom. Hindi tayo nananakot. Isinulat ng Biblia yan bakit kaya isinulat ng Biblia yan? Sinulat ng Diyos. Para malaman natin, makapag-desisyon tayo. Yun ang kagandahan Ano ang dapat o kailangan gawin upang maligtas? Ito mga panawin, maski sa mga kapatid natin na nakapag-desisyon na. Kung ikaw ay nakapag-desisyon na, lalo mo pang pagtibayin ang iyong pananampalataya. Sapagkat itong dapat natin gawin para maligtas. Sa Gawa 16:30, at sila inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Tinanong sila Pablo at Silas nung gwardiya, ano daw dapat niyang gawin para maligtas? Yan din ang katanungan, di ba? Simple lang ang naging sagot. Wala namang binanggit na reliyon o sekta. Wala namang procedure na iba pang ginawa. Kundi, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Madali lang ang kaligtasan. Bakit yung iba'y nahihirapan magdesisyon? Madali lang. Manampalataya ka. Pero anong klaseng pananampalataya? Dapat pananampalatayang nakasalig, nakabatay sa salita ng Diyos. Alam mo yung bakit? Tingnan niyo pa yung mga sumunod na talata. 16:32 ng mga Gawa. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nakinig din sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ni Pablo. Sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat na nanga sa kanyang bahay.
So hindi lang yung gwardiya ang nakapakinig noon, ang nakinabang sa salita ng Panginoon. Dahil lumalabas dito, umuwi sila sa bahay ng gwardiya. Sapagkat kasama na yung pamilya. Yung pamilya ng gwardiya. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at tinugasan ng kanyang mga latay. Yung mga latay ni Pablo, hinugasan. At pagdakay, binautismohan siya at ang buong sambahayan niya. So nakita nyo, no? Gwardiya na nakapakinig, pati yung nasa loob ng bahay niya, yung pamilya niya, nakapakinig ng salita ng Panginoon, na nagtanong nung una kung anong dapat niyang gawin upang maligtas. Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Nung gabing yun, nangaral si Pablo. Nung gabing ring yun, pinautismuhan yung mga taong yan. Kaya nakita natin mga kapatid, no? Ganun lang kasimple ang pagdedesisyon. Madali lang naman yan. Ewan ko ba kung bakit, ihintayin pa ba natin na hindi natin alam, baka paglabas natin dyan sa kanto mamaya, masagasaan tayo nung baliwag transit na nawala ng preno. Hindi mo masabi ang buhay, di ba? Kaya dapat magdesisyon tayo. Ano gagawin natin? Tanggapin natin ngayon na ang Panginoong Jesucristo. Magdesisyon na agad tayo. Hindi naman tao ang pinatatanggap. Si Jesus ang pinatatanggap. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ito mga matitigas na salita ng Diyos. Ang sumasampalataya sa anak, Jesus, ay may buhay. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, pag hindi ka nanampalataya, hindi ka na tumalima, ay hindi makakakita ng buhay. Kundi ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. Pag sinabing puot, hindi lang ordinaryong galit. Puot. Sa English ng puot, yung wrath. W-R-A-T-H. May kasamang parusa. Pag sinabing puot, may kasamang parusa. Sumampalataya raw kay Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano ibig sabihin ng pagsinta? Pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Anong ginawa niya? Ibinigay niya si Jesus. Si Jesus kasi yung tinutukoy na bugtong na anak. Upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan sumampalataya kay Jesus. Madali lang ho yan. Sumampalataya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit sino magagawa yan. Mahirap ka, mayaman ka, may pinag-aralan, wala, bata, matanda. Bata nga, kahit sila. Pananampalataya, madali, no? Yung sumunod na lockdown na isang talata, sumunod na talata, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Madali lang, di ba? Hindi naman sinabing umanib ka sa reliyon, umanib ka sa organisasyon, sumampalataya ka sa Panginoon. Pero dapat si Kristo lang ang sasampalatayaan mo. Eh mahirap, baka mamaya sumasampalataya ka kay Kristo, sumasamba ka naman sa daga. Pero pwede ba yun? Di sa mga wala kasi nagpakita tayo ng video ng daga, sinasamba, baka, sinasamba, ahas, sinasamba, si Rizal, sinasamba, at marami pang iba na niluluhuran ng tao, dinadalanginan. Eh dapat kay Kristo ka lang sumasampalataya. Siya lang ang ibinigay ng Diyos. Kasi hindi na tinuro ng Biblia yun eh. Ang mangyayari yun eh, parang wala kang tiwala sa salita ng Diyos. Nananampalataya ka na kay Kristo. Tapos kung kani-kanino ka pa lumulod, ibig sabihin nun, hindi totoo na naniwala ka sa salita ni Kristo. Sapagkat bitin ka pa eh. No? Hindi totoo. Sa Biblia, sapat na yun. At kapag ikaw nagkaroon pa ng ibang paniniwala, mapapamali ka na. Tingnan ninyo, mangyayari. Kung tayo'y mapapahamak doon sa kaparusahan. Pagkatapos ng paghukom, parurusahan na. Ang dapat parusahan, ihagis na ang mga ihahagis sa dagat-dagat ang apoy. O kung kilala na iba yan, ay impyerno. Sa Biblia kasi, dagat-dagat ang apoy talaga yan. Yung ikalawang kamatayan. Revelation, Apocalypse yan, no? 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Kasi pag hindi ka sumampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan
Pag sinabi mo pagsamba sa Diyos-Diyusan marami sa ating bayan yan. Sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyusan. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Yan yung dagat-dagatang apoy. Kung tawagin ng Biblia yan, ikalawang kamatayan din. Sapagkat diyan ka na tunay na mamamatay, yung kaluluwa mo nang ihahagis dyan. Yan ang pagkatapos ng final judgment. Pag ikaw ay nahatulan na mapunta riyan. Sabi ng ibang mga talata ng Biblia, kapag ikaw ang pangalan mo ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, tayo nakapag-desisyon na tayo. Kaya ang tawag sa atin ay kapatid, mga Kristiyano na tayo. Dapat maging masigla tayo sa ating pananampalataya. Yung sinasabi ni Pedro, kaya siya sumusulat para gisingin ang ating mga pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin. Pinapaalala na tayo ng mga bagay na tungkol sa kawakasan. Yan naman kasi talaga naging ugat di ba? Alam nyo, kung kayo nananampalataya lang, dahil nakagisnan nyo lang yan, dahil yung lolo ninyo, yung tatay ninyo, mananampalataya, kayong lumaking ganyan lang, magdalawang isip kayo. Siguraduhin ninyo, ano ba naging dahilan kung bakit kayo nananampalataya ngayon? Kasi kung dahil lang sa mga nabanggit natin at dahil lang sa buhay nito, kinilala natin si Kristo, sabi ng Biblia, lalo tayong kahabag-habag. Dapat kaya tayo nananampalataya kay Kristo dahil lahat na nakasulat sa Biblia, pinaniwalaan natin gaya ng paksang pinag-usapan ho natin. Simple lang ho ang nais namin parating sa inyo. Wala naman nung bayad yan, libre naman yan. Nung manampalataya lang tayo sa Panginoon, malaya ho tayo na makapagdesisyon. Magdesisyon kayo na tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos